the darkness, and your name rings out. Every distance arise so clear as mine. Singing, holy is your name, holy is your name. Ikaw ay dakila, ikaw ay banal, wag pa kayo nagmahal. Hallelujah. Patuloy po tayong awit ng pagsamba sa Panginoon, holy forever. Yan ang Diyos na ating pinagbilang po natin. Siya'y banal, wag pa kayo nagmahal. Sing the song of ages to the Lamb, and all who come before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name the greatest, your name stands above the world. On thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above the world. And the angels cry, of creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Forgiven.
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. The angels cry, holy, all creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. People sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You are worthy, God, worthy to be praised. There is none like the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Lahat ng papuri para sa pangalan mo lamang, aming Panginoon. Hallelujah. Kasama po natin ang presensya ng ating dakilang Diyos. Ngayong gabi, muli po tayong dadako sa ating pong sama-samang pananalangin. Pagkakataon na ating mabanggit sa Diyos ang ating pong mga pangailangan. Kahit ito'y alam na ng Diyos, binigay po niya sa atin ang pagkakataon na tayo po'y makahingit sa Kanya. Amen? Kaya anuman po ang ating mga daing sa Panginoon, nakita natin ang pagtitiwala, umasa tayo, buhay ang Diyos, nakikinig ang Diyos, walang limitasyon ng Diyos na ating pong tinatawagan at pinaglilingkuran. Kaya po niya tayong patagpuin ayon sa kanyang dakilang kalooban. Ngayon pong gabi, hindi lang ating mga sarili, ang ating pong mailalapit sa prayer. Ganun din po, mga mahal natin sa buhay. Ating ipanalangin yung mga hindi pa natin nakakasama sa paglilingkod sa Panginoon. Kilusin sila ng Diyos at mangyari na yung araw na sila'y kasama na natin na sumasamba. Pag-pray po natin ang lusod ng lipa, marami pang mga tao ang makakilala sa Panginoon. Amen. At makapaglingkod rin sa Diyos kasama natin sa lugar na ito. Amen. Hilingin po natin sa ating Panginoon ang patuloy na biyaya ng Diyos sa kanyang gawain, sa lahat ng kasabay ng gawain ito, kung may kasabay tayo sa gabi ito. Amen. At ang buong fellowship, patuloy natin sama natin sa ating pananalangin, ang favor ng Diyos at pagsama mula sa ating pong international leader, Pastor Greg at Sister Lisa Mitchell. Sila ay patuloy na samahan ng Panginoon. Ang anointing ay patuloy na igawad sa kanila ng Diyos at dumali ito hanggang sa lahat na nasasakupan ni Pastor Greg. Amen. Mga national leaders natin, mga council ng fellowship, amen. Patuloy natin sama sa ating pong mga pananalangin, ang pabor ng Diyos, pagsamay sa mga kanila, ang ating national leader, Pastor Boyet Susan, Isabela, patuloy natin isama sa ating pong mga dalangin, amen. Ang lahat na nasasakupan ni Pastor Boyet, Luzon, Visayas at Mindanao, kasama ang mga missionary pastor sa labas ng bansa, amen. Atin po silang isama sa prayer ngayon pong gabi na sila'y samahan at ingatan ng ating Panginoon. Ang lahat ng mga regional leaders natin,
Pastor Frank sa Davao, Pastor Gilly Sibili sa Iloilo, Pastor Charlie Carias sa Cebu, Pastor Hinaro Bugtay sa Tacloban, at sa mga mother churches hanggang sa mga pioneering churches, ang pagsama ng Diyos ay ating pong hilingin. Ang anak na iglesia ng Lipa, ang Cuenca Church, sila Pastor Rico, Sister Gay, samahan sila ng Panginoon. Pastor Ernie, Sister Elaine, ang ating mother church sa Lucena, ang regional leader natin sa buong Region 4, ay samahan at pagpalain din ng ating Panginoon, patuloy na gamitin ang kanilang mga buhay. Amen. Ngayong gabi, kasama sa ating hilingin ang pag-iingat ng Diyos sa ating bansa, ang pabor ng Diyos ay patuloy na sumaatin. Amen. At ang nagaganap na digmaan sa ibang bansa ay gamitin pa rin ng Panginoon upang mahayag ang kanyang kadakilaan, katuwiran at kalwalhatian niya. Amen. Ngayong gabi, ang mga kapatid po natin na may mga karamdaman, sino man po maalala natin, atin pong isama sa ating pong mga ipapanalangin ngayong pong gabi, sila Brother Dino, Sister Tiray, maayos na kalusugan nila, ipagkaloob ng Panginoon, si Brother Gas, Sister Annabel, Sister Pearl, Sister Rose, ang patuloy na himala at pagpapagaling ng Panginoon, Nanay Dalmacia, Sister Tintin, Sister Nita, ang patuloy na pagpapagaling ng ating Panginoon, Sister Lira, kompletong kagalingan. Ganon din po sa mga bata na may sipon, may ubo, ang pagpapagaling ng Panginoon, kay doon sa anak ng ni Sister Alvira, kagalingan, kay Sister Diana, ang pagkaloob ng Panginoon, ang normal na pagsisilang ni Sister Galin, kanina po ay nag-deliver na siya. Then, pag-pray po natin na ingatan sila at pagpalain ng Panginoon, normal at mabilis na panganganak ang ipagkaloob sa kanila ng ating pong Panginoon. Amen. Ngayong gabi, kausapin tayo ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang pong mga salita, ay tayo katagpuin ng Diyos sa ating spiritual na buhay. Pumasok din tayo dito, dumating tayo rito na may hinihiling, may kailangan sa Diyos, uwi tayo mamaya, may ginawang pagtugon ang Diyos sa ating pong mga buhay. Amen. Pagtatapusan po tayo sa ating pong panalangin ng ating pong mga pastor sa Baliti, Batangas, Pastor Derek Tolentino ngayong gabi. Bago yun, nasa atin ang pagkakataon ng pasalamatan at purihin ng Diyos bago natin hingin ang lahat ng ating kailangan. Palapakan natin ang ating laking ng Diyos. Glorify the Holy God, magnify the Holy God. O sa iyo kami pinitiwala, umaasa sa pagkakawal parang, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, ikaw ay laging merong nakahandang gagawin sa aming mga buhay. Ngayon pa lang, Panginoon, mga dalangin namin ito, ipinataas sa iyo, pinagtitiwala, ang mga kapatid namin na pinapagod namin sa prayer, ang pagpapalahin mo ko yung pagkaloob mo. Lord, hallelujah, pagkilos mo sa iyong mga gawain, sa lahat ng mga churches, sa revival, Panginoon, sa bawat churches, Panginoon, sa buong kapulong ito ng The Father's House, mula West Arizona, Lord, hanggang sa buong Pilipinas, Lord, ang pagliligtas mo ng marami pang mga tao na makakasama namin sa pagsamba. Sir Kalin, abutin mo siya ng iyong biyaya. Kaya kung gabi, Panginoon, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng Panginoong Yesus, salamat po Diyos sa iyong kabutihan sa aming Panginoon. Salamat po Diyos sa pagkakataong muli. Kami po ay nagsama-sama sa lugar na ito para makinig ng iyong pong mga salita. O Diyos, pagpalain mong bawat isa at ngayon po gabi, Panginoon, inaangkin na po namin ang pagtatagumpay. Sinagot mo na kami sa aming mga kahilingan at pinagaling mo na ang bawat mga may sakit at karamdaman ngayon po gabi. Ito po ang aming inaangkin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Diyos, welcome po. Ngayong gabi, magkamayan tayo bago tayo. Hello po, amen. Amangin namin tayo sa Father's House. Hallelujah, praise God. Itinatagalan kita makasama sa Father's House. Fellowship tayo ng kita. Ang dalangin ko sa Diyos, Nagpapingin na sa Lord. ang lubos. Sa hindi ka nag-iisa.
tayo mag-isa kailanman. Kagaya ng pinangalan ni Pastor kagabi, hindi tayo mag-isa, sasamahan tayo ng Panginoon. Amen? Hallelujah, kailanman ang Diyos ay hindi mang-iniwan. Amen? Hallelujah, pangako yan ng ating Panginoon. Praise God. At sa katupanan, napakarami po nating mga kapatid na sumasamba rin sa Panginoon. Amen? Sabi nga nung balitang ating napakinggan, 4,300 churches tayo sa buong mundo. Marami po tayong kasama na nagpupuri at sumasamba sa ating pong Panginoon. Amen? At patuloy tayong gumawa ng gawain na alulugod sa Diyos ang pagsamba. Lagi po tayong magsama-sama sa bawat araw ng ating pong mga pagkakatipon. Amen? Ang schedule po ng ating pong pagsamba, amen, ay hindi nagbabago. Ating galo, brother God. Praise God. Praise God, hallelujah. Dakilang Diyos, muli kami po'y nagpapasalamat sa magandang pagkakataong ito na kami po'y muling makapagbibigay sa iyong pananagawa, Panginoon. Maraming po salamat muli. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Praise God. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Amen. Oh, halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mo bigay, pagpalain Diyos. Halina't ihando ang mabuti. Kasabay ng pagsamba ay sa pagkat magbigay. Halina at magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mo bigay, pagpalain Diyos. Halina at ihando ang mabuti namin. Kasabay ng pagsamba ay pagpupuri. Amen. Hallelujah. Salamat po sa inyong mga kaloob. Amen. At bago po ang salita ng ating ng Panginoon, ating po mapapakinggan mula sa kanyang lingkod, meron po maghandog ng awit. Amen. Ngayon po malapakan po natin ang ating po Panginoon habang sila po ang nanlalapit. Saan ako? Dito daw sa gitna. Tipon, ang bisita po natin ngayon ay sobra pong napaka-busy at talagang halos lahat ng araw puno ng gawain ng kanyang buhay, na puno ng paglilingkod sa Diyos. So maraming lugar sa pinupuntahan, hindi po para mamasyal. No? Kung may napapanood kayong mga leader sa Facebook, pupunta sa ibang bansa para mamasyal lang ng mamasyal. No, ang ating pong pastor, punta ng punta sa mga bayan-bayan, lugar, bansa, para mangaral ng salita ng ating Panginoon. Ang katotohanan po, pagkatapos ng gawain dito ngayong gabi, amen, bukas, sa linggo, gawain na naman sa Mandaluyong, Lunis, paalis na naman siya, papunta naman ng Davao, mga ngaral na naman doon ng salita ng Diyos. Pagkatapos, uuwi ng Martes ng Miyerkules, sa Mandaluyong naman, Huwebes, punta na naman ng Tacloban, mga ngaral na naman ng salita ng Diyos. Sabi ko nga, salamat, ang biyaya ng Diyos talaga, malakas ang ating pastor. Kaya lagi natin sa ipag-pray. Amen? Hallelujah, nararapat lamang sa bawat araw ay isama natin siya sa ating po mga pananalangin. Amen? Sa kabila ng kanyang kaabalahan, hindi po niya tayo binigo, pinagbigyan niya tayo na makasama natin siya at gamitin siya ng Panginoon sa pagbubuhos ng revival sa ating po mga buhay ngayong pong gabi. Amen? Palapakan po natin ng Panginoon na bali malapit ang ating pong pastor, ang ating national leader, Pastor Julio. Praise God, magandang gabi sa lahat.
lahat. Salamat Pastor Rico, Sister Eunice sa imbitasyon na makapangaral dito sa Lipa. Salamat din sa choir. Napakaganda sa choir sa mga nanay naghandog ng awitin. Tunay na napakabuti na Diyos. Amen. Laging may kalakasan kahit may problema. Amen. Nakakatawa yung mga nanay. No? Yung mga tatay lang yata, medyo masibitas na. Okay, praise God. Salamat sa Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Ngayong gabi, buksan natin ang ating mga Bible, Matthew chapter 6, Mateo, kabanatang 6. At meron tayong babasahin ng talata rito, pero bago ko basahin yon ay merong isang batang babae, si Kay, 5 taong gulang. Excited siya dahil malapit nang magbukas ang eskwela. Siya ay papasok sa kauna-unahang pagkakataon sa kindergarten. At habang yun naman kanyang bunsong kapatid, si Kay, 3 taong gulang, ay tuwan-tuwa, tinitingnan niya yung kanyang ate, naghahanda para sa kindergarten. Pero pagdating ng linggo, bago mag-Lunes, araw ng pasok, ay natapa si Kay at nabalatan yung tuhod, dumugo. Kaya iyak ng iyak si Kay. At si Jay naman, gusto siyang inaalo niya si Kay. Sabi ni Jane ay, huwag ka mag-alala, Kay. Pag namatay ka, pupunta ka sa langit. Kasi medyo ko. Lalong umiyak si Kay. Ang sabi niya, ayaw ko pumunta sa langit. Gusto kong pumunta sa kindergarten. Pag minsan, kagaya tayo ng batang yun. No? Ang iniisip lang natin ay yung pang dito sa kindergarten ng buhay. Amen. Hindi natin naiisip yung langit. Kailan mo huling naisip ang langit? Amen. At yun nga ang problema, kahit minsan sa ating pangangaral, mas nababanggit natin ang impyerno kaysa langit. Pupunta kayo ng impyerno! Diba? Alam na alam natin. Sasabihin pa natin ang impyerno ay lugar ng kadiliman na may mga uod na di namamatay. Tapos pag tinanong ka, paano naman ang langit? Kakamot ka. O nga pala, ano bang meron sa langit? Hindi natin alam. Para bang nagpakadalubhasa ka sa lugar na hindi mo naman pupuntahan. Amen. Sa totoo lang, mga kapatid, ang impyerno nabanggit sa Biblia ng 53 beses lang, 53 times. Pero ang langit ay nabanggit na 726 times bukod pa yung Kingdom of Heaven. Amen. At ngayong gabi, nais kong ipangaral ito sapagkat nais ng Panginoon ay isipin natin ang tungkol sa langit. Ang langit, mga kapatid, na hindi state of mind o yung bang kagaya ng kanta noon, lupa man ay langit na rin. Kaya siguro may mga Kristiyano kayo umalis sa lupa. Kasi langit na rin daw. Pero hindi ito langit. Amen. Kung ganito ang langit, ayaw ko rito. Ang taas ng gasolina. Diba? Hindi. Ang langit ay hindi state of mind o kalagayan ng iyong isip o uri ng iyong pamumuhay. Diba? May mga sekta ng pananampalataya. Sabi niya, pag naghihirap ka, impyerno yan. Pag magandang buhay mo, langit yan. Pero hindi yung totoo, mga kapatid. Ang langit ay lugar na dapat pinagtutuunan natin ng pansin. Ganito ang sabi ng ating Panginoon. Amen. Matthew 6, 19 hanggang 21. Huwag kayo magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok upang magnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok, ang kalawang na hindi nakapaninira,
At ang mga magnanakaw ay hindi rin makapapasok ni makapagnanakaw. Sapagkat, 21, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Nais kong mangaral sa paksang ito, amen, magtungo ka ng pansin sa langit. Aim for heaven. Tayo manalangin, Panginoon, salamat ngayong gabi sa lugar na ipinangako mo sa amin. Ito'y isang tunay na lugar. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag lang isipin ang mga bagay na panlupa. Ikaw, Panginoon, ang maitaas sa gabing ito. Pagtibayin mo ang puso ng iyong mga anak. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Aim for heaven. Magtuon tayo ng pansin sa langit. Amen. Ang unang-unang mga kapatid, ang langit ay isang tunay na lugar. Amen. Kagaya kanina, kinanta natin yung Holy Forever, the angels cry, Holy. Yun ay lugar na kung saan naroon ang mga anghel. Amen. Na pinupuri nila, niluluwalhati nila ang ating Panginoon. Ang langit ay isang tunay na lugar. Heaven is a real place na dapat natin itong ipinaglalaban sa ating pamumuhay. Kaya sinabi ng ating Panginoon, huwag kayong magtipo ng kayamanan dito sa lupa. Amen. Sapagkat maraming mga tao, ang iniisip lang ay panlupa. Amen. Sapagkat isip nila ang langit ay hindi tunay na lugar. Para sa kanila, mas totoo pa ang lupa. Kaya ang buong buhay nila ay dito nila ini-invest, dito nila ginugugol sa mga bagay na panlupa. Dito nila ginugugol ang kanilang kayamanan. Sapagkat hindi sila umaasa patungkol sa lugar na ang tawag ay langit. Amen. Pag minsan, magpapasya ka, hindi mo iniisip ang langit. Pipili ka ng trabaho, hindi mo iniisip ang langit. Amen. Kahit mapalayo sa church, okay lang. Dahil hindi mo iniisip na may langit. Pipili ka ng asawa, hindi mo rin iniisip ang langit. Kahit hindi mananampalataya, ay ninigawan mo o magpapaligaw ka. O kaya maglilipin kayo. Maglilipin o walang planong magpakasal dahil hindi nyo iniisip ang langit. Wala naman langit siguro. Wala rin impyerno, di ba? Kaya lipin muna tayo. Tingnan ba mga kapatid? Hindi rin natin iniisip ang pag-aaral ng ating mga anak. Kahit anong ituro sa school, amen, na ang tao ay galing sa unggoy, hindi mo kinukontra. Dahil hindi mo iniisip ang langit. Di ba mga kapatid? Hindi mo iniisip ang kurso na pwede nilang kunin. Papapasukin mo ng HRM na alam mo namang magbabarista roon, magtitimpla ng alak. Kayagan mo lang. Dahil hindi mo iniisip ang langit. At kapag ako, pag nag-aaral kayo ng HRM, mag-aaral kayo magtimpla ng alak, ay samantalang Kristiyano. Kasi nga, hindi iniisip ang langit. Alam niyo kung bakit ganito? Dahil maraming taong naniniwala sa kasinungalingan ni Satanas. Alam niyo mga kapatid, sabi nga ng Panginoong Hesus, John 8:44, si Satanas ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. At tatlo, kanyang pinagsisinungalingan. Amen. Revelation 3:16, ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita ng mga kalapastanganan sa Diyos. So nilalapastangan niya ang Diyos. Nagsasalita siya ng mga kasinungalingan. Una tungkol sa Diyos. Pagkatapos sabi ron, upang lapastanganin ang kanyang pangalan at ang kanyang tahanan. Nagsisinungaling ang diablo laban sa langit. Pinaniniwala niya ang buong daigdig na walang langit. Na ang langit na walang Diyos, kaya walang langit. Kung walang Diyos, walang langit. Amen. Tapos sabi pa ng Revelation 13:6, gayon din ang mga naninirahan sa langit. Galit na galit si Satanas sa mga naninirahan sa langit.
alam niyo mga kapatid, kasama tayo ron. Kapag tayo ay papunta sa langit, sino papunta sa langit? Amen. Praise God. Amen. Gusto niyo ba pumunta sa langit? Hindi ba? Huwag muna kayo, huwag muna. Kasi, pag pumunta sa langit, pamamarating na tayo. Diba? At yun ang katotohanan. Alam mo kasi kung bakit galit na galit si Satanas sa langit, sa mga naninirahan sa langit, kasi pinalaya siya ng Diyos mula sa langit. Dati siyang naninirahan sa langit. Amen. Isaiah 14, binasa ko yata ito noong isang araw. Amen. Kaya ang diablo ay galit na galit sa Diyos. At galit na galit din sa atin na tayo ang mapapatira sa langit na dati niyang tirahan. Amen. Tayo ngayon ang entitled sa lugar na kung saan siya ay sinipa. At yun ay magiging ating lugar. Kaya nagsisinungaling ang diablo laban sa langit. Amen. Subalit ngayong gabi itong isang katotohanan. Kaya ka nilikha ng Diyos, gusto ka niyang makasama sa langit. Amen. Diba? Yun ang katotohanan. At ang langit, ito mismo ay kanyang inihanda. Lugar ito para sa ating lahat. Amen. John 14 verse 2. Ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng inyong lugar na kalalagyan. Sipin ninyo, si Jesus mismo ay naghanda ng lugar na kalalagyan upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay dumuon. Lahat ng mga bagong kasal, sino dito ang mga kakakasalan? Diba? Naghahanda kayo ng lugar para sa inyong pamilya. Kahit wala pa kayong anak, diba, iniisip mo, dito yung kwarto ng anak ko. Diba? Pinaghandaan ka na. Amen. Bagamat limitado ang iyong resources, ang iyong pananalapi. Amen. Maghahanda ka ng lugar. Ganon din si Jesus. Ipinaghahanda niya tayo ng lugar sa langit. Amen. Kaya, para sa ganon, makasama niya tayo magpawalang hanggan. Amen. Pangalawang pag-usapan natin, ang langit ay ating tahanan. Amen. Ang langit, ito yung fulfillment ng ating gustong talagang tirahan. Ideal home. Sabi nga, amen, yung gustong-gusto nating tirahan. Lahat tayo dito merong pangarap na bahay. Sino dito ang nag-i-imagine pag minsan, diba, sana ganito yung bahay ko? Diba? Pero ngayong gabi, ang katotohanan mga kapatid, ang langit ay hindi lang natin tirahan, kundi kasama pa natin doon sa ating tahanan ng Diyos. 2 Corinthians 5:8, ibig pa namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan kasama ng Panginoon. So ang langit ay tahanan. Tahanan na kasama ang Panginoon. Ang langit ay lugar ng security, rest and refuge. Amen. Lugar na ikaw ay pakiramdam mo ligtas. Sabi ni Pastor Rico, nung bago mag-revival, ako Rico, sabi niya, Pastor, i-hotel ka namin. Sabi ko, wag na. Doon na lang ako sa amin. Uwi na lang ako sa Maynila. Kasi pag ako nasa hotel, hindi rin ako mapakali, nakakainit. Pero pag nasa bahay ka, mas kampante ka, di ba? Amen. Sa mga hotel, yun nga, sabi ni Pastor Rico, biyahe ako ng biyahe. Amen. Pag minsan, pupunta ako sa isang lugar, doon matutulog sa hotel. Amen. Hindi na ako mahilig manood ng TV, hindi ako nagbubukas ng television. Amen. Kaya, pag hihiga ka, yung unan, ibang amoy, di ba? Iba ang lambot, sanay ka doon sa consistency ng unan mo sa bahay. Di ba? Tapos yung amoy pa ng kumot mo. Di ba? Amoy mo, di ba? Di ba? So, ang sarap umuwi.
Amen. Yun ang pakiramdam ko pag ako nasa ibang lugar. Ay, salamat. Malalapit na revival. Uuwi na ako. Sapagkat yung aming tahanan, mas kampante ako roon. Alam niyo, gano'n ang magiging pakiramdam natin sa langit. Mas kampante ka. Amen. Doon walang ipis, walang daga, walang mabahong kanan, o imbornal, no? Walang krimen, walang uso, walang alikabok, walang sirena. Wan. Yun. Ayun. Walang squatter. At wala rin mga kurap na taga-DPWH. Ay ko, ay naiinis pag nagbabasa ng balita. No? Di ba? Kaya, ngayong gabi mga kapatid, ang langit ay lugar ng kapahingahan. Amen. Na ang yung hindi na bunga ng kasalanan ay wala na. Wala na. Sabi ng Revelation 21:4, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na doon sa langit. Amen. Wala na daw hapdi, wala nang sakit, wala nang pain. Amen. Hindi ka na rin luluha. Amen. Dahil ang lahat ng iyon ay lumipas na. At ang sabi pa rito, papahirin ng Diyos ang luha sa ating mata. Alam nyo, habang ini-imagine ko yun, para bang, so ibig sabihin, makikita ko ang Panginoon. Ang mukha. Papahirin niya ang luha ko. Makikita ko si Jesus. Hindi yung ini-imagine mo, Jesus, na, si Lord may balbas, may palang pangkilay. Mali ka. Amen. Hindi ganoon ang Panginoon, mga kapatid. Kaya ngayong gabi, makikita natin ang ating walang hanggang Diyos at mararanasan natin ang walang katapusang fellowship, pakikipag-ugnayan sa Kanya. Revelation 22:4 ulit. 22:4, makikita nila ang Kanyang mukha at ang Kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. So yung makikita natin mismo ang mukha ng Diyos, ang ating tagapagligtas. At ang ibig sabihin nung nakasulat ang Kanyang pangalan sa kanilang noo, ibig sabihin meron tayong pagkakilala talaga, yung tunay na pagkakilala natin sa ating Panginoon. Kaya mayroong isang babae pinanganak na bulag, siya ay manunulat din. Pangalan niya si Fanny Crosby, siya pinanganak na bulag. Pero sabi niya, huwag niyo akong kahabagan sa aking pagiging bulag, sapagkat ang kauna-unahang mukha na aking makikita ay ang mukha ng aking tagapagligtas. Praise God. Ang unang mukha daw mo makikita, dahil wala siyang nakikita. Eh, hindi siya, sabi niya, huwag niyo akong kaawaan. Basta kakaawa kayo, dami niyong nakitang pangit. Yung pangit na mga pangyayari. Pangit na kaganapan sa buhay. Diba? Pero siya, sabi niya, ang unang mukha natin makikita ay ang mukha ng Panginoon Jesus. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, ito ang katotohanan. Amen? Ang langit ay lugar ng acceptance. Ikaw ay tatanggapin ng ating Panginoon. Amen. At yung mga alaala ng nakaraan, mawawala yung basta sa mga alaala. Ang matitira yung mga alaala. Amen. Ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Yun ang ipapaalala sa atin ng Panginoon. Tingnan pa ang sabi, Matthew 8:11.
Sinasabi ko sa inyo, marami ang manggagaling sa silangan at sa kanluran at mauupong kasalo ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. So, anong ibig sabihin dito, mga kapatid? Hindi lang tayo basta nasa langit. Amen. Bakit kilala pa natin si Abraham? Ang sabi pa ron, kasalo natin. Amen. Makikipag-usap tayo sa mga bayani sa Biblia. Makikita natin si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Moises, si David. Diba? Makikita mo si Pastor Michael. Praise Ang God. mga apostol. Diba? Lahat ng mga naninirahan doon. Isipin niyo yung mga kapatid. Kaya, ang mga maalala natin, yung mabubuting bagay, amen, yung mga katuparan sa Biblia, sabi ng Malakay 3:16, Malakias 3:16, isang aklat ng alaala ang isinulat sa harap niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon at nagpapahalaga sa Kanyang pangalan. Yung hapdi ng nakaraan, wala na. Pero yung magagandang alaala, yun ang nakatala sa langit. Amen. Kaya, alam niyo, ang napakaganda pa dito, sa langit magkakaroon ng reunion. Yung mga nauna sa atin doon, makikita natin. Makikita ko niya, pulido ng aking ina. Amen. Si Sister Irene, excited na. Amen. Kaibigan niya kasi yung mother ko. Amen. Kaya alam niyo, kaya ang kamatayan, ito ay hindi katapusan na relasyon. Kundi ang kamatayan, ang ibig sabihin nito ay interruption lang dahil sa pagdating ng panahon, magkakaroon tayo ng reunion sa mga namayapang mahal natin sa buhay, mga kaibigan na naglingkod sa ating Panginoon at yun ay magaganap sa langit. Kaya anong ibig sabihin nun? May kagalakan sa langit. Hindi lang itong tirahan natin. Hindi araw-araw may tuwa. May awitan, may kantahan, may... Hindi video ka eh. Na kung may pag-75 ay masama ang loob mo. Alam niyo kasi kasama natin aawit ang mga anghel. Kaya kanina, the angels cry, holy. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, ang langit ay dapat pinagtutuunan natin ng pansin. Sa bawat pagpapasya mo, iisipin mo lang ang langit. Pag ginawa mo ba ito, natutuwa ang langit? Pag sinugat ko ba ito, naliligaw sa akin na unbeliever, natutuwa kaya ang Panginoon? Baka ko ilayo nito sa langit. Amen. Diba? Ay mga boys, baka sabihin ko, Pastor, talaga siya ang tintinok ng puso ko. Mamamatay ako pag hindi siya. Naalala ko noon sa Lucena, meron isang kabataan babae, sinasabihan ng pastor, mga sister, hindi siya mananampalataya. Pastor, pag hindi kami nagkatuluyan, mamamatay ako. Oh. Kami naman nagpapayo lang. Ay, nagpapayo lang kami. Sister, makisip lang mabuti. Dumiretso. Amen. Makalipas ang ilang taon, hindi na nakakadalo. Dahil ibang sekta ng pananampalataya. Muling nagkita, bumalik sa church, sabi, Pastor, umiiyak ulit. Umiiyak na naman. Nung una umiiyak, pag dito sila nagkatulog, yan, mamamatay siya. Ngayon naman umiiyak, Pastor, pag hindi kami nagkahiwalay, mamamatay ako. Kaya ngayong gabi, amen. Isip kang mabuti, mga pagpapasya mo. Yes, Kaya mo iisipin ang langit. Amen. Ngayong gabi, ang nais ng ating Panginoon, mga kapatid, ay
isipin lagi natin yung ating tahanan doon. Amen? Kagaya ng, yun nga, sabi ko sa inyo, lagi kong iniisip ay makauwi sa sarili kong pamamahal. Yun ang ating tunay na tahanan. At kaya ang pangatlo ngayong gabi, amen, dapat ang langit ay nasa ating puso na. Amen? Ang langit ang ating pag-asa. Ang langit ang magbibigay sa atin ng lakas, mga kapatid. Kaya nga sinabi dito, amen, na kailangan ito ay pagtutuunan mo ng pansin, ilalagay mo dito ang iyong kayamanan. At hindi yun lang pananalapi, amen, kundi yung iyong buong buhay doon mo gugulin. Sabi nga sa 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, ay naroon din naman ang iyong puso. Kaya dapat ang puso natin mula sa langit na umaasa na tayo sa langit. Kaya ngayong gabi, kung gusto mong matiyak na ang langit nga ay nasa iyong puso, ilista mo ang mga kayamanan mo sa sanlibutan. Mga bagay na pinapahalagahan mo dito. Mga bagay na iyong minimithi at ikumpara mo doon sa mga ginawa mo para sa langit. Kumusta? Saan mas malaking panahon nabubugol ang iyong oras, sa langit ba o sa lupa? Isipin mo mabuti. Yung pinag-aaksehan mo ng pananalapi. Tingnan. Diba, mga kapatid? Pag minsan, pag may offering sa church, mission, sabihin mo, marami na po na ibigay. Tama na ito. 20. Pero pag maglulog ka, 200. Hallelujah! Diba? Pag nakita ko, kakaunting ng load ko. Pero hindi ko na kumusta kaya sa church. May pangkat kaya kami sa upa? Hindi ko pala naiisip ko. Naunawaan niyo ibig ko sabihin? Kung ikaw ay taga-langit, isipin mo lang yung mga bagay na pang-langit. Amen. Amen. Sapagkat sa langit, mga kapatid, ay ang kayamanan natin ay dapat nakatuon doon. Amen. Merong isang lalaki, gusto niya pumunta sa langit at sabi niya sa Panginoon, Panginoon, anong gagawin ko para makapasok sa langit? Sabi ng Panginoon, ginawa mo ba ang mga utos? Opo, mula pagkabata. Sabi ng Panginoon, may kulang pa. Amen. Luke 18:22, nang marinig ito ni Jesus ay sinabi sa kanya, isa pa ang kulang sa iyo. Pabili mo ang lahat ng meron ka at ipamahagi mo ito sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod ka sa akin. Labis na nalungkot ang lalaki sa narinig sapagkat siya ay napakayaman at iniwan niya ang Panginoon. Diba? Anong pinapahalaga niya? Kayamanan sa lupa. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, dapat ang langit ay nasa sa puso na natin. Hindi pwedeng ikaw ay mananampalataya, subalit pag minsan nakatuon ang ating pansin sa mga bagay na panlupa. Meron isang mayaman, malapit na siya mabatay, sabi niya sa asawa niya, mahal, nilagay ko sa sako mga kayamanan ko. At pag ako'y namatay, ilagay mo yan sa kisame, yung sako. Para pag ako'y namatay, hahabutin ko yan, dadalhin ko sa langit. Ay, sabi ng asawa niya, huwag na! Ilagay mo sa kisame. Para pag namatay ako, ay kukunin ko. Bago ako umakit sa langit. So dumating na yung araw ng kamatayan, at nalungkot siyempre yung babae. Katapos namatay ng asawa niya, dali-dali siya umakyat sa kisame. Nakita niya doon ang sako. Araw pa rin, nakita na ako. Dapat siya na, doon ko nilagay sa basement. Punta niya doon. Nadala niya. Kaya
Kahit pababa pala. Hindi pa itaas. Yung gabi, pag papunta ka ba ron o Amen? Kasi ang iniisip lang niya, isipin yung malapit na mamatay, iniisip pa rin yung mga kayamanan. Ano ba? Amen? Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, Colossians 3:1, kung kayo ay muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituunin ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga nasa ibabaw ng lupa. Amen. Ang tao ngayon sobrang conscious sa sarili. Amen. Maganda na ang kilay, papaayos pa. Maganda na ang kuko, papapatungan pa ng kung ano-ano. Yung iba naman, malantik na ang pilit mata. Nagudog sa... Amen. Mga kapatid, ituon daw natin. Amen. Kung pinagamit na natin ang ating panlabas na ano, higit sa lahat ng ating puso. Sabi natin, ihanda ito para sa langit. Amen ba mga kapatid? Alam mo, pag ikaw ay panglangit, pag ikaw ay nakatuon ng pansin sa langit, hindi ka problema sa mga problema. Kaya yung pinagkala ng mga nanay. Anong kahit yung kanta nyo? Sa oras ng problema, yung makakakanta ka. Kung may problema na, kumakanta pa. Yung iba sa inyo, pag may problema, haloy-hoy naman. Haloy-hoy! Amen? Tingnan nyo, sabi ng ating Panginoon, Matthew 5:12, magala kayo at magsayang totoo. Malaki ang ganti sa inyo sa langit. Sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nauna sa inyo. Kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, nagkakaroon ng mga problema, inuusig, marahil, huwag daw malungkot kundi magalak sapagkat malaki ang ganti sa langit. Kaya pag ikaw ay makalangit, ang isip mo ay nasa langit, mamaliitin mong problema. At wala yan. Temporary lang yan, lilipas din yan. Diba, hindi yung parang mamamatay na pag may problema. Parang kung tapos na ang mundo, hindi. Kung matapos man ang mundo, palangit ka naman. Romans 8:18, napatutunayan po na ang pagtitiis, tingnan niyo ito, ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat na itumbas sa kaluwalhati ang mahayag sa atin. Praise God! Yung inihahanda sa atin ng Panginoon, yung paghihirap mo rito, pagtitiis mo dito, amen, walang kapantay ang kaluwalhati ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya ngayong gabi kung ikaw ay makalangit, hindi ka mapapagod maglingkod sa Panginoon. Amen? Kasabihin mo, wala yan. Yung nga, sabi nga ni Pastor Rico, kung saan ako nabibiyahe, totoo, pag minsan, 67 na ako, 68 na ako ngayong taon, amen? Pag minsan, naiisip ko, siguro, kasi nakakasakit na rin. Minsan si Susan, hindi ko siguro mag-alagaan ko na lang misis ko. Magsabi ko kay Pastor Greg, no? Pero sabi ko hindi. Habang malakas pa, paggamit sa Panginoon ang buhay. Amen. Ang problema yung mga disciple. 20 anyos pa lang, gusto na mag-retire. Napapagod. Ngayong gabi sa aking pagtatapos, kaya ang pinakadakilang tanong ngayong gabi ay ito, ang iyong pangalan ay nakatala sa langit?
Nakasulat ba ang pangalan mo sa langit? Merong isang tunay na pangyayari, yung dating Pangulo ng Estados Unidos, si former President Bill Clinton, ay bumisita sa Washington at gusto niya kumain doon sa kilalang restaurant doon. Kaya lang yung restaurant na yun ay dapat ay gagawa ka ng reservation months ahead. Buwan pa. Dahil ang daming kumakain. Eh pumunta siya, kasama kanyang mga kaibigan, pero tinanong siya doon sa may pintungan na nasabi, I'm sorry, Mr. President, is your name, did you make any reservations? Meron ba kayo reservations sa amin? Wala. I'm sorry, hindi po namin kayo makapapasok. Dahil papasok kayong araw na ito ay yung nagpareserva na 3 buwan pa ang nakakaraan. Isipin niyo yun, presidente hindi nakapasok sa restaurant. Hindi lalo na sa langit. Kaya ang tanong, nakasulat ba ang iyong pangalan sa langit? Amen? Kung tunay nakasulat ang iyong pangalan sa langit, mga kapatid, titiis ka sa problema, susundin mo ang salita ng ating Panginoon. Revelation 21:27. At hindi papasok doon sa anumang paraan, sa langit yun doon. Hindi papasok doon sa anumang paraan ng anumang bagay na gumagawa ng karumalduman o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan. Hindi yan lamang mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Kahit pa na sinungaling, hindi pwede ito. Kaya, kung nakasulat ang iyong pangalan sa langit, mababawi yung pananaw sa buhay. Mababago ang iyong mga desisyon. Pagkat ang langit na ang lahat ng bagay na gagawin, titimpangin mo. Para sa langit. Nung buhay pang inay, bumisita siya sa amin sa Maynila, nagpabili sa akin ng gamot. At isinabay ko naman ang bili ng gamot para kay Susan. Siyempre, yung mother ko may senior ID. At nabigyan ng discount. Kaya lang yung pati gamot ni Susan ay napasama doon sa discount. Pag uwi ko ng bahay, napansin ko yung resibo, ay sinabi niya sa discount. Hindi ako mapakali. Pumalik ako sa Mercury. Sabi ko, nagkamali kayo. Dala ko ulit yung gamot. Nabigyan nyo ng discount yung hindi dapat bigyan ng discount. Hindi ba ako yung praise God, nabigyan ng discount. Dahil alam ko, hindi yung tama. Kaya binalik ko, nakakamot-kamot yung ano doon, ang tawag doon, yung nagtitinda, yung mga assistant, mga pharmacy assistant. Dahil kung hulikin nila dun sa cash register, ipakilala ko, born again kasi ako. Hindi pwede na sobra yung sukli. Pero pag yung iba, pag sobra sukli, praise God, be blessed. Amen. Yun ay mga bagay na kanlupa. Amen. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, sabi nga ng Biblia, tayo yung manlalakbay lang dito sa lupa. Hindi tayo taga rito. Ang tunay nating tirahan ay sa langit. Amen. Ang langit ang lugar na inihanda para sa atin, ang ating Panginoon. Palakpakan natin ngayong gabi ang ating Panginoon. Hindi natin sa gabi ang ating mundo, tayo manalangin ng Diyos. Salamat po ngayong gabi na kami patuloy mong pinaghahanda para sa hinaharap. Salamat po, Panginoon, o God, sa iyong paalala, sa katuwiran na nais mo para sa aming buhay, na kami na ng mga tagalangit ay dapat mamuhay ayon sa iyong kalooban. In Jesus' name,
Amen. Amen. Hallelujah. Habang bawat sila kayo po, nais ko magpakasakali, marahil may mga bisita tayo. Amen. Ang tanong, ulitin ko ang tanong, nakasulat ba yung pangalan sa langit? Kung hindi pa, narito ang pagkakataon, itiyak mo, tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas, Panginoon ng iyong buhay. Amen. At ang sabi ng Biblia, masusulat ang iyong pangalan sa langit. Kung ikaw yan, pwede bang itaas mo, madali lang ang iyong kamay, pagkatapos, baba mo kaagad. Nakasulat ba? Amen. Suriin natin ang ating sarili. Amen. Mataas ang kamay, nais mo, tanggapin si Jesus. Amen. Nais mo maitala ang iyong pangalan sa langit. Marahil ikaw ay backslider, lumayo ka sa Panginoon. Hinihintay ka ni Jesus bumalik sa Kanya. Amen. Mahal ka ng Panginoon, kapatid. Amen. Nais ng Panginoon, ikaw ay iligtas. Hinihintay ka ni Jesus na bumalik sa Kanya. Kagaya ng alibughang anak, inaabangan ng Ama ang pagbabalik ng kanyang anak. Ikaw rin, inaabangan ka ng Panginoon. Ikaw yan, taas mo ngayong kamay. Madali lang, matapos ibaba mo agad. Okay, salamat ngayong gabi. Amen. Meron ba? Okay. Praise God. Kung tayo lahat ay mga mana ng palataya na amen, kinausap tayo ng Panginoon. Di ko alam kung sa bahagi ng aking pangangaral ka, kinausap ng Diyos. Subalit ngayong gabi, merong bagay na dapat ayusin sa iyong pagiging mamamayan ng langit. Amen. Nais mo na may ipatuwid ang Diyos, may ipatuwid ka sa Diyos. Inumuksan po ang altar habang maawit tayo ng isang awiting sa Panginoon, ang awiting inawit natin kanina. Amen. Hallelujah. Praise God. Holy forever. Hallelujah. Ang Diyos ay banal, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay siya nating tagapagligtas. Amen. Na siya ay gumawa ng tahanan para sa ating lahat. Hallelujah. Upang tayo ay makasama niya sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Praise God. Amen.
Hallelujah. Tayo mo nalangin mga kapatid, ulitin niyo po ang panalangin ito, sabihin natin, dakilan Diyos, maraming po salamat. Kami, Panginoon, ay pinaunawaan mo na dapat kaming maghanda ng aming buhay para sa langit. Na itungo namin ang aming isipan, hindi sa mga bagay na panlupa, hindi sa mga bagay na panlangit. Gawin namin ang iyong kalooban, pahalagahan ang iyong salita, ang iyong iglesia, at ang mga kaluluwa na nais mong maligtas. Sapagkat sila man, Panginoon, ay para sa langit. Salamat po ngayong gabi sa iyong kabutihan para sa amin. May lugar, may tahanan na inihahanda ka para sa aming lahat. Salamat po, Diyos, sa tahanan na iyong ginagawa at inihahanda para sa akin. Kunin mo akong tulungan makapaglingkod sa iyo hanggang sa katapusan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Ngayong gabi may mga kalalakihan dito, amen, na habang ako'y nangangaral, pinakausap ka ng Panginoon at sinasabi sa iyo ng Panginoon, doon pala ako dapat nakatuon, hindi sa mga bagay na panglupa. Amen. At ngayong gabi, papasya ka, na magpapagamit ka ng buhay sa Panginoon. Gusto kita itanalangin, tutulungan ka ng Diyos, na makapokus ka sa mga bagay na panlangit. Kung ikaw yan, pwede mong itaas mong iyong kamay, pinakausap ka ng Diyos kanina, habang hinangangalan, salamat, sino pa? Amen. Salamat, salamat, praise God, salamat, hallelujah, praise God, salamat, magpapabunti ng Diyos, ang Diyos, inihanda ang ating puso, mga kapatid. Amen. Napakarami pang mga tao sa labas na sila'y panglangit din. Sila man ay tinatawag ng Panginoon na makasama niya sa langit. Sa kanila natin ibigay ang ating panahon, amen, sa gawain ng Diyos, at ako'y naniniwala higit kang pagpapalain ng ating Panginoon. Pwede ba kayo lumapit dito yung mga nagtaas na kamay o marahil naghihiya ka magtaas na kamay? Dito ka rin, manatili ka dito, lumapit ka dito. Praise God, hallelujah, amen. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay naghahanda para sa mga, alam nyo, amen, tumingin kayo dito sa akin, hallelujah, huwag nyo isipin yung inyong kakayanan, huwag nyo isipin yung wala sa inyo, na wala akong diploma, wala akong ganito. Hindi. Amen. Kapag ang langit ay nasa iyong puso, ang langit ay nasa iyong likuran, kasamahan ka ng Diyos, kaya na aking pangangaral kagabi, amen, hindi tayo iiwang mag-isa ng ating Panginoon. Kasamahan tayo ng Diyos, anuman tayo pumunta, amen, anumang kalagayan yun, kasama natin doon ang ating Panginoon. Praise God. Kaya ngayong gabi, tayo mananalangin, sumunod kayo uli sa panalangin doon, sabihin nyo, dakilan Diyos, salamat po, naunawaan ko ngayong gabi, ako'y tinatawag mo para mag-akay pa ng mga kaluluwa patungo sa iyo. Panginoon, ang buhay ko ay nakatalaga para sa langit. Salamat po, Panginoon, na ang buhay ko ngayong gabi ay magkakaroon ng saysay, hindi sa mga bagay na panlupa, hindi sa mga bagay na yung pinapahalagahan. At ito, Panginoon, ay mga kaluluwa na nais mong maligtas. Kaya narito po ang aking buhay, inihahandog ko po sa iyo at ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin mga kapatid ng Panginoon. Salamat po, pagpalain mo mga kalalakihan ito dakilan niyo. Hallelujah. In Jesus' name, O God. Salamat po sa buhay ng mga kalalakihan ito. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, yung nakaraan, kinausap po ang Diyos. Sabi mo, Lord, kapag
hindi nakakalimutan ng Diyos yun. Narinig yun ng Panginoon at ngayong gabi, ibabalik niya yung desire sa iyong puso. Paglingkuran mo siya, amen, kung naniniwala, pabibilisin ng Panginoon, gagamitin ka ng Diyos, italaro mo ang iyong buhay. Mula ngayong gabi, magpasya ka lagi na may struggle minsan sa pagpapasya sa pagsunod sa Diyos. Mahihirapan ka, of course, dahil may kaaway tayo. Kaaway natin minsan ang ating sarili, kaaway natin ang diablo, kung saan dito tayo nagtutulungan ka ng ating Panginoon. Pagtatagumpayin ka ng ating Panginoon. O God, pagkalay mo, kapatid kung ito, Panginoon. Hallelujah! Patuloy mo siyang palakasin, O Diyos. Hallelujah! O God, ang kanyang sinumpaan sa iyo noong mga nakaraan, Panginoon. Muli mong ibalik sa kanyang isipan. In Jesus' name. Salamat po sa gagawin niyo sa buhay ng kapatid na ito. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin mga kapatid ng ating Panginoon. Kapatid, amen. Buhat pa nung Miyerkules kinakausap ka, I believe ang misis mo na nananangin para sa iyo. Amen. Sister, pinag-pray mo siya, di ba? Amen. Ang desire mo, maglingkod siya sa Panginoon. Tulungan mo siya at gagamitin kayo na Diyos sa makapangyarihan. Pero pwede ba kita mag-pray? Lumapit kayo dito. Praise God. Hallelujah. Alam mo kapatid, magpasalamat ka sa Diyos. Hindi ka lang mahal ng asawa mo. Mahal din niya yung gusto mo gawin para sa Panginoon. Pambihira yun. Ibang babae ang iisipin ay magdala ka ng maraming pera sa kanya. Amen. Pero siya, ang nais niya, paggamit yung inyong buhay sa ating Panginoon. Kaya, may malaking blessing sa iyo ng ating Panginoon. Amen. Mahalin mo yung pamilya at gagamitin kayo ng Diyos sa makapangyarihang paraan. Amen. Lord God, salamat po sa mag-asawang ito, Panginoon. O God, patuloy mong pag-isahin ang kanilang puso sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy na ma-encourage ni Sister, Panginoon, ang kanyang asawa, Panginoon, upang paglingkuran ka. Tulungan mo sila, Panginoon, sa mga pagsubok na kanilang haharapin sa hinaharap. In Jesus' name, sinasaway ko, Panginoon, ang discouragement ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, palakasin mo mag-asawang ito. Pagpipisin mo kanilang puso sa pag-ibig sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyong ginagawa sa kanilang buhay. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin mga kapatid ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Mabuti ang Diyos, mga kapatid. Amen. Mga kabataan. Amen. Ang Diyos may gagamitin kayo sa inyong mga paaralan, sa darating na pasukan. Sino dito mga estudyante pa? Puntahan nyo yung principal sa next school year. Tapos na yata, no? Tapos na kayo. Tapos na. Wala nang pasok. Nalapit na. Sa susunod na school year, puntahan yung mga teacher nyo, principal, yung mga head teacher, sabihin nyo, Ma'am, pwede po kami mag-Bible study, maturuan namin yung mga kaklase namin sa salita ng Diyos. Gagamitin ko kayo ng Diyos sa makapangyarihang paraan. Yun ang kailangan ng mga teacher ngayon, hindi nila alam ang gagawin sa mga eskwela, sa mga estudyante nila. May mga estudyante ngayon, walang magawa ang teacher, dun sa classroom naglalampungan pag minsan, di ba? Naghahalikan, gano'n. Tama ba? Pero gumagawa ng gano'n, walang magawa ang teacher. Dahil pag pinagalitan, baka ma-video, isusumbong sa head, pero pwedeng magka-problema. Kaya kailangan nila ng tulong na mag-akay ng mga estudyante sa Panginoon. Kaya gamitin nyo ang binigay sa inyo ng Panginoon ngayong gabi. Talaga yung inyong buhay sa ating Panginoon. Okay ba yun? Amen? Gagamitin kayo ng Diyos sa makapangyarihang paraan. Yung mga estudyante na narito, lalo na si Christian, yung mga ka-opisina mo, amen, mga maraming, alam mo na, may mga bakla, tomboy, mag-share ka, gagamitin ka ng ating Panginoon. Hindi sila masaya, amen.
na sila ay gano'n. Kailangan nila ng gabay ng ating Panginoon. Nais ko kayo pag-pray, O Diyos, gamitin mo po mga kabataan ito, Panginoon, O God, makapag-akay pa ng maraming kaluluwa patungo sa langit, Panginoon. Patungo sa iyo, dakilang Diyos. Ingatan mo ang buhay nila, maging liwanag sila sa kanilang mga paralan at trabaho in Jesus' name. Amen. Palapakan natin mga kapatid ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Okay, salamat sa Diyos. Ngayong gabi, amen. Gusto ko lang ipag-pray si na Pastor Rico at Sister Eunice. Ngayong gabi, si Pastor Iko. Amen. At si Kay, para pagpalain sila ng ating Panginoon. Pastor Robert, ako ipag-pray natin sila. Amen. Naniniwala. Amen. Maraming gagawin ng Diyos dito sa lipa, mga kapatid. Makipag-kikis kayo ng kamay at puso sa mga pastor ninyo dahil sila ay gagamitin ng Diyos sa makapangyarihang paraan. Amen. So tayo manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Lord, pagpalain niyo po, Panginoon, si Pastor Rico, Sister Eunice, dakilang Diyos, samahan mo po sila sa kanilang mga ginagawa, Panginoon. Pagbugahin niyo po, O Diyos, hallelujah, ang kanilang mga pagpapagal dito sa lipa, dakilang Diyos. Kita mo, Panginoon, ang ginagawa ni Pastor Rico, dakilang Diyos, ang kanyang buong lakas, ginugugol niya. Suklian mo ito ng mga bunga, Panginoon, at palain mo rin sila sa pananalapi upang matapos ang gusaling ito. In Jesus' name, patuloy na kalusugan sa kanilang mag-asawa, ipagkaloob mo po sa kanila, pagbabango mo pa ng mga disciples, mag-asawahan, na gagamitin sa makapangyarihang paraan ng Diyos. Salamat po sa gagawin mo dito sa lungsod ng lipa sa pamamagitan ng iyong lingkod. In Jesus' name, hallelujah. Maging si Pastor Rico Jr., Panginoon, pagpalain mo ang kanyang buhay, O God, sa kapal mo ng karunungan, maging si Kay, Panginoon, mga kabataan doon sa Cuenca, Batangas, Panginoon, gamitin mo po sila sa makapangyarihang paraan, maabot, Panginoon, ng maraming kabataan, maraming ama, ina ng tahanan sa lugar na iyon, sa kapal mo ng karunungan, si Pastor Rico Jr., Panginoon, hallelujah, strategy upang maabot ang maraming kaluluwa doon sa Cuenca. Salamat sa pagbubungang gagawin mo, ingatan mo rin kalusugan nila at mong pamilya. Salamat po sa ginawa mo at gagawin pa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panapakan natin mga kapatid. Ating Panginoon, praise God. Okay, maraming salamat sa imbitasyon, mga kapatid. Salamat sa inyong pananalangin. Ako'y naniniwala marami pang gagawin ang ating Panginoon. Thank you, Pastor Rico. Binabalik ko na sa iyo ang kwento. Praise God. Hallelujah. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Ang Diyos ay buhay at laging meron siyang mga gagawin pa sa atin. Marami pa. Amen. Hallelujah. Kaya patuloy tayong masabik sa bawat araw. Amen. At huwag natin kalimutan, manatili tayong mga masisiglang Kristiyano sa mundong ito. Amen. Habang hinihintay ang pagbabalik ni Lord. Amen. Hallelujah. So, tayo natin tumayo. Amen. At dito po nagtatapos sa ating pong tatlong gabing ng revival. Pero yun lang pong pitsa ang nagtapos ng revival. No? Pero yung pagkilos ng Diyos ay hindi po nagtatapos. Amen. Hallelujah. Pagkos, ito'y tuloy-tuloy na nating mararanasan. Amen. At salamat po sa inyo lahat. Salamat sa mga kamagagawa natin galing din sa ibang bayan ng ating dito. Ang dalangin ko pagpalain kayo ng Panginoon. Pasalamatan natin ng Diyos. Pasalamatan din natin si Pastor Boyet sa kanyang pagparito kahit malayo ang Manila, balik-balik, siniga tayong balikan. Salamat po, Pastor. So tayo manalangin. Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa kabutihan mo na aming naranasan. Diyos, dalangin po namin, patuloy kang gumawa ng mga dakila pang bagay sa aming buhay, lalo mo kaming gamitin
para sa iyong kaharian. Pagpalain mo ang bawat isa, pagsamantala kami na maghiwa-hiwalay sa pag-uwi ng bawat isa sa kanilang mga lugar, mga tahanan. Lord, ang gabay mo po ay igawad mo sa kanila. Lord, ganun din po ang aming pastor sa kanilang pag-uwi, Panginoon, ang pag-iingat. Traveling mercy, Lord, patuloy mo igawad mo Diyos. Hallelujah. Anatilihin po kami sa week sa mga pagkakataon na kami po ay magsasama-sama upang patuloy kang purihin at sambahin. Pagpalain mo po, maging aming pagsasalusaluhan ngayon pong gabi, Panginoon, papuri po at salamat para sa iyo lang sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. God bless mo, hallelujah. At mamaya po kayo umuwi, meron po tayong pagsasalusaluhan dyan. Maaga pa naman, maaga pa. Yung mga uwi-uwi na, pagkaka